Hi guys! Napadpad nga pala ako dito sa Intramuros. Gawa ng hinatid ko si Bayaw sa United Philippine Line. So I grabbed the chance na makapasyal dito para hindi ako mainip. Pasok sa Fort Santiago, ito ang ticket price nila. Sobrang linis ng lugar. Lagi siguro nilang mini-maintain ang lugar na to na walang kalat. May mga estudyanteng nagfi-field trip. Meron ding mga foreigner ako nakikita rito. Mga turista. Ito naman ang Ilog Pasig. Ang problema nga lang dito, amoy na amoy lansa ng ilog. Pa? Ito yung mga pinagbuo-buo nilang Lego. White cross ko na yan, green color sa mga namatay sa dungeon. So, mga prisoners of war, dahil yun nga, tinatalo may mga Amerikano, mga Filipinos, yung
World War II, yung mga nahuling, mga sundalo, Pilipino at Amerikano, ikinulong dito sa may London. Pupunta natin siya later on. Then, ayun nga, siksikan sila lahat ng mga prisoners of war, ikinulong dyan. And after World War II, doon lang na-discover na yung mga ikinulong dito sa dungeon, mga namatay na. Mga 600 sila na nagsisikan sa baba. Mamaya makikita natin kung gaano ka-compact or kung gaano ka-siksikan or kaliit yung lugar. So that's why yung cause of death nila, siksikan, kulang sa pagkain, yung oxygen na hinihinga nila ay napakalipis lang dahil sa sobrang liit ng lugar. So that's why 600 decomposing bodies yung na-discovered after the World War II. So later on, I think we need to pay respect sa place na lang din para baba natin dahil yun nga, madaming namatay din sa lugar niya. So on this specific part, sa White Cross, dito yung naging libingan ng anim na lahat na prisoners of war o yung mga namatay sa dungeon dahil yun nga, hindi na sila ma-identify. Ito yung dungeon. Yung sinasabing may 600 na tao na namatay. Pasok tayo. So, isa lang po pasok Alright, so ito po yung dungeon na tinatawag early 20th century. So ito po yung itsura ng dungeon sa Fort Santiago. So ito po yung naglahan. So ito po yung nagsilbi po na naging kulungan po, no? Dito po nilulong yung mga sundalo, mga hapon. So yung iba dito din po na-recover yung mga katawan yung 600 na ngayon. Compare po dyan sa mass grave na nakita po dito. Okay? So, dito kaya yung iba namamatay during the Japanese time, kasi nagkakaroon po ng high tide itong lugar na to. So, yung iba po kahit nalulunod, then yung iba po naghalo-halo na po yung buhay. So, yung bumabuhay na tao dito sa lugar na to, yung mga nakakulong dito, ang nakahalo po sa nagugulong na naman ng tao, so yun yung cause na location. So yun, yung mga nakakulong dito during the time, hindi na pakain po sila ng mga tira-tirang pagkain po ng mga hapon. Sa loob ng museum ni Rizal, hindi na ako nakapag-video dito kasi pinagbabawal nila. Mahigpit talaga nila pinagbabawal. Kaya nag-picture-picture na lang ako dito.
Ito yung kanyon na ginamit nila nung panahon ng digmaan. Ito po yun. So if you stretch this wall, it's about 4.5 kilometers. And Intramuros enclosing pentagonal shape of 64 hectares of land. Ito po yun. So this is the original map of Manila during Spanish time. If you said Manila, that's the city of Intramuros. Intra means inside, Muros means wall. So inside the wall or within the wall. And Fort Santiago, the place where we start, is only part of the city of Intramuros. Because Fort Santiago was built in the year 1590. And Intramuros founded 1571. That's why every June 24 we celebrate Manila Day. Because the patron saint of Manila is Saint John the Baptist. Kaya basaan. Kaya same as San Po in the year 1565. When before he arrived in Manila because he heard that there's a rich trading happening here. Dito ang kanilang information center. Bago lumabas ng Fort Santiago, makikita nyo na rito yung mga bilihan ng pagkain, mga souvenirs, at iba't ibang klaseng pasalubong. Okay guys, dito na tayo nagtatapos. Hopefully na mayroon kayo natutunan kahit papano. Maraming salamat po sa inyo. God bless.